Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 na sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, Kasaysayan, kag kultura. ululupod nato nila ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan na katungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Adlaw kita subong sa 16 bulan sa Nobyembre tuig 2025. Kamusta ka mo subong nga adlaw sa Domingo? It's a happy Sunday. Manami ang lakat sa panahon. I'm sure pila sa inyo halin sa simbahan. Nagsimba, kaupod ang ilang pamilya subong adlaw sa Domingo. It's November 16, no? Kamusta ang mga bagong bugtaw? Nakapamahaw na bala kamo, no? Subong adlaw sang Domingo, for some of us, it's a rest day, tagpalahuway, kag ang iban sa aton siguro ara sa ilang nga panimalay subong wala pa kabugtaw, stretching pa, wala pa kapamahaw, or ang iban siguro hibos pa sa ilang pamahaw, or ang iban nagapamahaw kaupod ang ilang pamilya. Good morning sa inyong nga tanan. Good morning sa inyo nga tanan, sa liwat, no, sa ngalan sa host sa programa nga ang Riyon karon subong adlaw sa Domingo. Makaupod yo ang inyong alagad, Emerald Santiagudo. Welcome sa ang Riyon karon. Subong adlaw sang Domingo, madamo kita sa istoryahan diri sa ang Riyon karon. Update kita sa mga mainit nga balita, no, kag iba't lain-lain nga mga aktibidad diri sa syudad sang Iloilo, kag iba't pa nga bahin sa Western Visayas. Kag karon nga aga may makaupod kita nga mga guest, no, kag maghatag sang or mag-share sang ilang expertise sa patag naman sa ikaayong lawas. Makaupod nga to na sila karon sa aga. And simuloon man nato na karon ang latest nga update. Ano bala ang mga ginabantayan nga aktibidad diri sa syudad sang Iloilo. Kag syempre kahapon, no, ginpangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbisita sa mga lugar nga lubos nga naapektuhan
Sang mga nag-alaging bagyo, si Bagyong Tino, nga ginsundan ni Bagyong Juan. No? Kag ang mga kaupod naton nga reporters, si JP Hervas kag Marian Grace Erenieta, no? Nagpadulong kahapon kag sila mismo ang nagbantay sa pagbisita sa presidente sa pila ka mga lugar sa Negros Island region nga lubos nga naapektuhan sa bagyo. Hibalo naton ang iban pagid nga mga detalye, no? Kag ang iban pagid sang aton nga mga balantayan nga mga balita diri lang sa Angyon karon. Antes kita mag-umpisa, no, sa hindi lang madugay, makuha na kita sang update, no, sa lakat sang panahon may ginabantayan bala kita nga bagyo o nauman naton ang manami nga tiyempo diri sa syudad sang Iloilo. Sa hindi lang madugay, makuha kita sa update halin sa pag-asa. Bukang agad may baluan nato, no? Ang latest weather update kung may balantayan, bala kitang bagyo or magkapabilin nga manami ang aton nga tiyempo diri sa syudad sang Iloilo kag Western Visayas. Do halin sa this past few days, no? Do manami ang tiyempo naton diri sa syudad. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:19 na sa aga. Pasubong ng mga tinion, ibaluon naton ang latest nga update halin sa pag-asa. Makaupod nato sa piyak nga linyang pag-asa weather forecaster si Sir Ferds Rubin agud maghatag sa latest nga update sa lakat sang panahon. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning. Sa mga tagpalamati. Sa latest analysis natin, Intertropical Convergence Zone, PCZ, nag-affect sa Monterrey, Visayas, sa Mindanao. Samtang ito sa Western Visayas, very mabilis sa magaling na kalamitan kung may mga ulan pagalas sa nag-uod sa may dalas sa Intertropical Convergence Zone. Notice mo siya nag-affect sa Metro Luzon, Coastal Line, nag-affect sa Central Luzon. Kasarangan namin na dito ang kailangan ang iba pa sa Western Visayas sa diin kasarangan at mga pagdalo sa kagatan. Temperatura natin, 24% centigrado. At now, nag-putla, kalating ko 46 na sangaga, kung maso madumi siya, na 5, 23 na. Ang natin latest, so that daw, pinag-release sa Iloilo, sa Sabin, na dumabit sa lahat. Madamo din na salamat sa update sa lakat sang panahon, Sir Ferds Rubin from Pag-asa, Iloilo. So, an intertropical convergence zone, no, ang may iban nga areas diri sa Western Visayas na kung kaisa may experiensyan nga lapta-lapta nga pag-ulan. Pero generally, fair weather kita diri sa Iloilo City. Wala pa kita sa may ginabantayan nga bagyo. So, kuman natin hopefully ang fair weather for the rest of the week. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 na sa aga. Ang ibang pagid nga detalye kag ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang aton nga istoryahan sa pagbalik sang Angriyon karon. Ang celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang ako. May OPM na makaluma. Dal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ang sumitsit ay bang-bang-bang, ang sumipol ay bang-bong-bang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Marami na naman nagkalat ng mga red flag at kung ano-anong kwento ang ating nababalitaan. Ikaw naman tong share ng share para ipakitang mali sila. Kung gusto mong katotohanan ang umangat, iwasan mag-share ng red flag contents at ituon ang pansin sa mga balitang katotohanan lang ang nakaulat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat
na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:27 na sa aga. Padayon ka mo nga nagatutok sa amyo karon sa mga adlaw sa Domingo. Kahapon, ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbisita sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental nga lubos nga naapektuhan sa bagyong Tino kag bagyong Uwan. Lakip sa mga ginbisita sa presidente ang Moises Padilla sa Negros Occidental kung sa diin lakip sa iya nga mga gin-inspeksyon ang Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School. Kag makita ninyo sa pictures no nga naka-flash subong sa screens kung ano ang sitwasyon sa mga eskwelahan dito sa may Moises Padilla. Magluwas sa pagbisita sa Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School, nagbisita man ang presidente sa Barangay 1 Poblacion kag nakig-istorya sa pila ka mga residente nga nahalitan ni bagyong Tino. Kag kung makita ninyo sa pictures kanina daw kamo lang ang maluoy no sa sitwasyon sa eskwelahan. Nagkalaguba ang pila ka mga materials no mga dili na masudlan sa mga estudyante. Ang iban ganay didto despite the fact na last week pa to or 2 weeks or 3 weeks ago ang bagyo, grabe may mga laupa, no? Puno pa sa lutak ang mga classrooms, no? Kag kaupod man sa presidente nga nagbisita ang pila ka mga matag-as nga opisyal kaangay ni DOH Secretary Ted Herbosa, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Negros Occidental Governor Bong Lacson, kag pila ka mga opisyales no aside sa Moises Padilla, nagpadulong man sa La Castellana Negros Occidental nga isa man sa naapektuhan ni bagyong Tino ang presidente kag mga opisyales no ang gimbisita naman dito sa presidente ang La Castellana Elementary School nga nagaserbe nga evacuation center sa masobra 300 ka pamilya. Tinakita natin mismo no on hand ang pagbisita sa presidente. Nagapakita ini sang iyaman nga hatag sang importansya no sa mga relief efforts sang gobyerno agud maghatag sang bulig sa mga naapektuhan sang bagyong Tino. Amo na bala no nga sang naglabay ang
Bagyong Tino no ang isa sa mga severely hit gyud kag mga naapektuhan no lubos nga naapektuhan diriya sa Western Visayas amo ang Negros Occidental, specifically ang mga kadaluhanan sa or ang mga area sa La Castellana kag Moises Padilla. Kahapon no isa ka adlaw or halin kang aga nga lubot personal nga nagpadulong ang presidente kaupod ang mga opisyales. So hopefully no nga didto man ang mga local officials sa mga lugar didto sa La Castellana kag Moises Padilla ang gobernador sa Negros Occidental dito man. So hopefully naistoryahan ang moving forward ang pag-recover no, sa Negros Occidental, ang dugang ang mga bulig, ang assistance na ginapalabot sa gobyerno kag ang bulig pinansyal no, nga ginapalabot man sa local government unit kag mga eskwelahan nga naapektuhan sang sini nga bagyo. Sa hindi lang madugay makuha kita sa update no halin kay Marian Grace Areñeta, pero antos ina hibaloon bala naton ang reaksyon sang pila ka stakeholders nga gibisita kahapon sang presidente no ang ilang reaksyon kag kung ano ba lang ilang di pa ngayon nga bulig ipalayag naton ang interview naton kaupod sa mga officials no si Ma'am Mary Grace Inyon, Assistant School Principal San Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School sa Moises Padilla, Negros Occidental. Resulta sa bagyo. Siguro makita niyo lang no, the situation of the school speaks itself. Anong nakita niyo amon ang Bratyago namon. So as of now, ang learners namon nag-shift kami ADM para continue yapan ang ilang learning. Ang para sa school, kita niyo. Sabi ang impact sa pagbuo. Ang amon nga recovery plan, naka-draft naman kami, kag gina-implement namon. As of now, coordination, damage assessment ang first namon, tapos coordination with the LGU, with the division office, with the regional office, and the central office also nagkadto naman din sa amin. Kung tanaw natin, mga pilagi ka classrooms ang nagkalakupa, ano ang mga damage mo sang kita naman siguro kami tanan na isang tubig. Hindi actually ang bagyo, ang flash floods ang nakaguba sa school. Kag mostly na wala kami nasalba ng mga gamit, mga forms. Ang ano lagi naman is bangko siguro nga maliguan. Bangko, raglamisa nga maliguan. Ang amon nga TV nga 1:1 per classroom, ubos na ano gisang baha. Ang amon, ang dito nakita niyo to ma'am, dito ang small building namon, ang amon nga small laboratory, dito yung nag-alian ko. ICT room naman. Pag abot ko din, ako hindi pinangalan, dapat ko tindog ko nga bakod para ang ako nga teacher mangin mabakod man. Pag sunod mo diriya kada abot sang teacher, hindi maamon muna kada abot ni na hindi kinahanglan ta matindog, kinahanglan ta ni suguran, kinahanglan ta ni akong mga learners naga ano sa akon kita ang ginasambigan sa akong learners. Mabangon ta, hindi lang makita yan apektado kita sa Moises Padilla, pero hindi ma-stop ang tanan tungod lang kay Tino. Dapat ang learning sa kabataan i-deliver tagid despite sa amon nga challenge sa aton. Ma'am, you're lucky kay kamo yung first stop din ako di ka doon ni Presidente. May idupit ka sa iyo. Ano yung hindi mo ang ayos?
ang amon siguro ng school buildings. Okay, kita niyo wala kami. Kita niyo baha saka sa muna. If ever siguro may second floors kami, ang iba siguro mga gamit ng mga na So, kung may ihambal kasi, buligi ang city dito ng Villa Garcia sa mga. So, buligi ang amon ng bukas. sa mga estudyante. Ang mga kaya padayon kita. Padayon din ang learning sa atin. So, sa alumni man, sa mga stakeholders namin, kami nagkapangayo sa bulig na ang atong eskulahan, balikan, kaguligan nga makatindog. Na batian ang kabahin sa pagpayag ni Ma'am Mary Grace Iyon, Assistant School Principal sa San Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School dito sa Moises Padilla Negros Occidental, na isa sa ginbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Kag kung nabatian ninyo ang video, obvious katama nga daw ginapungdan lang ni Ma'am nga hindi kada mangin emotional sa sitwasyon sang ila dito nga eskwelahan. Imagine wala ang pictures nga ginpita natin kabina nga siling nga daw halos wala sila sa nasalbar nga mga kagamitan and mapili mo abi ang mga teachers ang ila bala nga teachers instinct nga mag-kick in nga despite the fact nga actually sila ini ang mga teachers nga ini apektado man sila sa bagyo may mga kaugalingon man sila nga pamilya pero ang ilang devotion ang ilang core sa ilang obra bilang isa ka teacher bilang ang mga teacher nga nag-guide kag nagatudlo sa mga estudyante, so nabatyagan mo gid ang ilang pagkabalaka, ang ilang pain kag ang ilang emosyon sa natabo nga unfortunate event ang paglaslas ni Bagyong Tino. Kag siling nga gani ang nag-apekto gid o kung ang naghuba gid sa ilang eskwelahan ang mabaskog na flash floods. Ano man naguro ang rason kung pagkita natin kaina sa mga pictures tubo sa lutak ang sulod sa classrooms kag guba ang mga kagamitan so according gani kay Ma'am Inyon Teki, hindi na ito magamit. Subong, paano pa ito ka-eskwela ang mga estudyante? Hindi nila magamit ang ilang classroom. Gani isa karon nakashift sa alternative delivery mode ang klase kag sa ilang eskwelahan apektado ang masobra 1,000 nga estudyante sa buluthuan. Kag ang sa subong, nakashift ang ilang mode of learning kag wala sila sa face-to-face classes. So, amo lang na ang ginapangayo sa ni Ma'am Inyon, nga hopefully, sa pagbisita sa presidente, mabuligan sila, kag ang iya to gani nga gin-request is makapatindog sa building, nga basta mas mataas nga area or mas mataas nga building agad hindi malabot sa flash floods. Siyempre, ginapaabot na naton nga hindi ini mauntat ang bagyo, especially during months of October to November, December. Pag amo na ang isa man guro sa mga dapat natong tutukan ang mga classrooms kat mga eskwelahan nga lubos na inapektuhan. Very critical ang roles ng classrooms aside sa pag serving mangin area of learning sa mga estudyante during typhoons, during disasters. Ang mga eskwelahan man ang nag-serving evacuation center. Gani nga kung maapektuhan initi, dako man ining kabiblay sa mga local government units naton. So nga tinion ari bala
Pamatian naman naton ang nanging pahayag sa alkalde mismo sa Moises Padilla, si Mayor Ella Celestina Garcia Yulo sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa Moises Padilla. Ito po, salamat kami na magkatuloy sa before that, nagkatuloy ang mga representative of Secretary Pastor, first hand sa Moises Padilla. And I know sa kadamuon sa nagatulig sa amon, sa kagogong, sa kagogong ginong, kung sila nagatulig sa amon. Pero ang nagatulig na makabulig sa amon, kasi ganito has all the resources and the authorities sa area ng kanan departments. Ang pangayon ginagawa ang sa Inubagi, lifelines namin ng bridges with good bridge with ilang outside barangays namin, hindi kami sa access. We have to go to Isabela for 15 mo ang barangay Imanganan. Naging librade ang mga tao, sila ang nila pula sa taytay nila ng kawayan. Nagpasong na balsa. Nagbalik kami sa 1980s, 1990s, so muna ang mode of transportation for the other barangays karamihan sa Taguan. And we have isolated barangay Makaday, buda ko na kanan, on foot lang sila na pagtulog. Pero kanan nila ng products, hindi sa kapagaling sa ilang buko, hindi sa kapagaling sa ilang may mga products nila sa agriculture o katulog ko rin. Pero on foot, hindi ko ba ang overflow, hindi bridges ko ba. And sa barangay Gumpanaan and barangay Montilla, ang atong interviewan bridge, ang approach siya pa. And the governor will take care of it. Kay okay na ito ang kanilang budget. I think next week masabot na sila sa complete na rin there. As of now, what we did for interviewan bridge is temporary lang na lang araw doon siya matamaan dito ng budget. So we have the engineering department na nag-aaglasin nila. And if you ask me kung saan kami kabangon, I cannot answer the question. Dahil this is the first time na natabo ini. Nadamo ang areas na wala tilaw pang we have one victim sa baha, si Mrs. Abidua. She's what? Si pero si Ma'am, nanay ni Ma'am Abidua, mother ni Ma'am Abidua, wala siya natilaw sa baha. Wala siya natilaw baha area. She's been living in the same area for the past 22 years. So, pag-uwi ka lang sa amon, pag-uwi siguro sa amon, yung problema during the onset, sa November 4, so so kita yan kami kita namin ito so on the football nagkanto sa office ya kung para ito sa sitwasyon din kay San 5 hindi pa kami passable there's 6 or 7 na kami siya pag-uglay sa sitwasyon ko wala communication pero ito importante na iunang sa presidente kailangan mo just for immediate urgent na pag-uglay sa barangay 1 which we already proposed of the OCD in rehabilitation for Kanaon. And Secretary Blasco also asked our RD survey kung na-budgetan sa pandingan for reset no. So, definitely na si President take over sa project. Yun yung social focus mga residente sa Moises Padilla. Kasi manan niya yung sa ako dito si Panua nice to God pero maagyan kami na muling sitwasyon don't worry ang pagkabalaka ara alin sa private sector ang panatulog sa mga private sector pasalamat kami sa inyo kaya dapat ito ang nagulog ninyo sa aming luyo especially sa mga lugar
And sa tanan ni LGU sa Edrom, sa Pangdino, City of Sagay, City of Sipalay, City of Cadiz, kadamo-damo sa Lugori. We are very thankful sa inyo. And for the people, no, hindi ta madulaan sa kakasa. Kay masurvive kita niya ako sigurado kung makasurvive kita sa inyo. Ang importante sa atin yung pangamuyo, sigurado. Kaya kung yung pangamuyo, tagaan kita yung Ginoo sa mga persona at mga tao na mabuhay sa atin. Hindi ano ta sa gobernador, hindi ano ta sa karisma. Ang gusto din dito gumawa. So these are, for me, ang mga instrumento ng mga pagkakas. So, importante lang din, halin sa damay kung mabati ang pagkakas. So, we should do our best of not to do the rest. So, hindi pwede ka magsupo. Nakang magsulat lang na siya. Mag-iubig ka. Bumigan ka ang lawas ka. Paagi sa atong pagkasog, paagi sa atong pagkakulay. Matindog tayo, masurvive kami ang sitwasyon. Agibig na. With God's grace and mercy, masurvive. Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Mayor Ella Celestina Garcia Yulo sa Moises Padilla, Negros Occidental. Isa man sa mga importanteng ang local government officials nag-work hand in hand with the national government kay kumbaga sila ang sa field, sila ang kahibalo sa mga kinahanglanon sa ilang residente kag hopefully no sa pagbisita sa presidente matagaan gid sa focus ang mga apektadong lugar dito sa may Negros Occidental. Nakaupo ng kahapon sa presidente ang mga matag-as na opisyales, mga secretaries no, sa DOH, DSWD, Department of Agriculture nga ginapasiguro gid no nga makabulig sa mga apektado nga residente dito sa Negros Occidental. Kasi nga bahin, magakuha kita sa update no kag report man sa aton nga kaupod nga cover kahapon sa pagbisita sa presidente sa Negros Occidental. Makaupod naton sa piyak nga linya no para maghatag sa aton sa updates. Ano ba lang ang mga lugar ang ginbisita sa presidente kag kamusta ang sitwasyon dito first hand sila mismo to ang nakakita sa sitwasyon sa lugar, sa mga eskwelahan, sa mga residente na naapektuhan ni Bagyong Tino. Ari na sa piyak naton nga linya, mag-report si Marian Grace Erenieta. Yan, good morning! And good morning to you. Good morning. Salamat sa programa ang Rahire Paron. And kahapon, na naging bisita sa Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang isa ko ka-Pilipino sa Moises Padilla para napi lang tawon no ang kahintangan sa bulituan matapos na naglabay ang Bagto Ilog at kahapon and no pag-MRA no kadulong dito sa Moises Padilla nakita natin ang sitwasyon no, sa mga pamilya nga despite no after 2 weeks na naglabay ang Bagyong Tino ang mga puno and no nagkalatumba ang dalan and puno no sa lusak kumbaga nakita natin no nga naghapay ang katubuhan ang mga talagnan dito and no pag unfortunately no may ara sa mga balay na totally or nagkalaguba dito and mga sa Bagyong Tino so kahapon mga nabisitahan sa ating na presidente ang Jose Tito Montilla Garcia Senior National High School sa Moises Padilla kag nalabot natin and no ang assistant state principal na si Ma'am Mary Grace Union and kahapon and no sa na interview no ang assistant state principal nagalimaw ang mata si no samtang nagsasalita sa aton na wala gid na salbar ang mga maniniglo mo nga gamit o dumati ang mga lamesa ang mga asiya pwede pa matrapuhan, sisimuta sa lutak pero ang mga school forms, ang mga learning materials
Kag ang CV nila ends na bago pa lang no nga 1:1 kada classroom nabasa gid kang una kag kita gani naton dito ends no ining mga uhot bala ang mga lupak no basta ang mga hulot klasihan dito sa JPMGA National High School. Kada kahapon ito sa talaga kanay tayo breakfast ang assistant principal ang mga manunudlo mga teaching personnel kasi ends nagpahid man sa ilang luha every time no ma-remember dito inagdan manita during Bagyo Tino kasama na nila ito despite sa sininong na inagdan nila nakapasalamat sila kasi ang suporta sa lokal na panguluhan ara sa binapon pag nakalamat sila hapon ang mga bisita dito sila first step ito sa ating hapon ang ika-eskwelahan so habang nila anak ni ara sila sa recovery plan paano sila no makabangon sa sipat sila inadyan kada sila sinubit at sa teksta kada week of no sa official, local official sa provincial government at sa mga national agents sa Department of Education amat-amat nila implement ang ilaman na recovery plan and hopefully po na makabangon sila isa sa mga nila pangalan niya no di ba makot natin sa tumiobit mo sa presidente ano ang inyong tuyag pangayon ako din sa ila kasi ang mga halitas niya dito first floor kumbaga wala sa second floor o third floor sa isa sa Liliaki lang na na isang hapang mabilis sa ila kung pwede na makatintan sila sa school building na may ara yan sa second floor o mas mataas para in case no matiiwan na magbagyo, nag-ibalan, mapasaka nilang iladan sa second floor. Kasi kahapon ang mga mixed classrooms nila, basta may ara pa dahil ito mga Manila paper sa mixed class nila nga. Basta with them, so that's why isa masimula pangayon nila sa bulit na sa LGT at sa national agencies ang patindigan sila sa bagong school buildings. May ara sila sa 1,200 sa mga learners, more than 800 din ang junior high school at more than 300 ang senior high school at sa current ends nag-shift sila sa alternative delivery mode. Hanggang imam no, malimpihan in sa school building no, matrapuhan pero ang inagit nila ends do ini isa no sa hindi ila malimpan. And after ends sa pagbisita ni Presidente Marcos sa eskwelahan, natabibong ini siya sa Barangay 1 Poblacion, Moises Padilla. Kasi rin yung istorya naman niya no, apila sa mga pumuluyo. Kasi natin dito ends kahapon na lapit ini abot sa suba ang Poblacion 1 ni ara ini sa ends na suba. So halin no sa entrada sa Poblacion padulong dito sa may suba man ini ang ginakat ni Presidente Marcos pag Santang Domingo kadulong dito ends na suba. Nag-istorya ini siya sa mga residente no, nakita natin ends ang mga balay nila ni ara pa dahil dito sa akong bahay sa puno nga wala pa nakuha ako no ni ara ba no mga balay na ang atot nila dito na sa punta ng tabog kada na kada isang pila ka mga pumuluyo no ginakalitan man nila dito mismo ang presidente wala sila magunahiraan kasi kada kadulong dito no ang presidente kada at least nakita no sang presidente kung ano ang ilang na sitwasyon and they are hoping na ni ara no sang bulik ayon sa ating mga government agencies. Ang si Presidente Marcos and sa mga naging goal in adlaw no, ara kita ng salita na may pula sa mga local government units diri sa ating sa Western Visayas na nakabaton sang assistance or million of assistance sa Office of the President. Kad they are hoping and so matiganan sa ini ang assistance na ihatag and no sa mga opisina ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Yes, no, grabe, gidaligan, no? Nakita natin sa imong mga pictures nga nakuha ang sitwasyon dito on the ground, no? Kagina na pamatian man naton ang interview nimo sa isa sa mga teachers, assistant principal. Makita naton, no? Kababatian naton kung ano siya ka-emotional.
sa kung ano ang natabo sa ilang eskwelahan, no? Grabe ang picture sa mga wala gid kuno sila sa may na-save nga mga materials or mga learning materials nga kung tani magamit pa sa mga estudyante, no? Sa imo to na nga pagbisita, no? Yan sa imo pagbisita dito. Although nakita natin nga emotional ang mga teachers, ano ang sitwasyon niya sa mga residente? Mapigil mo bala or do may shock pa sa imo personal na obserbasyon or do na-feel mo or na-obserbahan mo nga do na-traumatize pa sila? Kamusta sila? Paano sila nakasurvive, no? After sa natabo nga unfortunate event dito sa ilang lugar? Yes. Kahapon, kita mo na istorya dito mo nga isa ka tumulong na yan lugar na aradalo. According kami sa PN, so, despite sa sila na ilang inagyan na magkasalamat sila kasi ang local government unit wala man nagpabaya sa ila, especially sometime na di pa evacuate sila. So, mula dito na sa mga tumulong natin despite mo sa ang tingin sa iban ko, tumba sa ihapon ng ilang balay, nagdalik na ini sila sa tumulong para maka-umpisa sila, maka-build, maka-atinduliwat sa ilang balay. Although nga natin dito sa hapon na nagsabigat kahit hindi nagpapagplan, hindi delikado, basi pag-ibag pero sila entity bangod na wala na sila no mga according sa ita wala na sila katuwa kapamilya kasi iba nila kapamilya affected man o sinig na bagyo so wala sila choice kung sa inisip sa talay kung amat-amat na sila na at nagpapamasbay iban dito and slow sa mga timbakal mga materials pero kulang pa according sa ila pero kahapon pag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 
So, ang pag-test ang magpadulong dito sa so, may iba nila po ang sa mga kata na bless ni President Marcos baka ang ating presidente wala man magkakapagbuhan na nag-istorya sa kabataan at sa mga ulang kasi sa iba pa din namang tumuli ang nagkakalapit ko iyan. Yes, no? So far na, no, almost 2 weeks after sang paglaslas ang bagyo dito sa ilang lugar, ano pa, may mga needs pa bala sila? Nakabalik na ang ilang kuryente? Okay na ang ilang tubig? Or ano pa, may mga gina-request pa bala silang assistance from the government or halimbawa sa ilang LGU? Yes, kasi ko ang liyak nila nung ihatag sa ilang ang mga and sa pagpatindog luwat na sa ilang balay. Ito, malapit ino sila ang sa suba. And according to sa na-istorya natin kahapon, ang suba and sa paglakad sa ang tubig, nagsaka dito sa ilang balay, so naghakay, iban totally, iban partially damage. Pero kita natin ang kanabanan dito ang totally damage sa ilang kalapit sa suba. Ito sa mga ginarrequest nila and mga materials na pwede magamit para sa ilang pagpapinugluwat ng balay. Ito ang ating DSWTM, palayon man sa paghatag o pag-ugnat sa ating mga local government units sa mga pinanglanin sa mga pamilya. So it's good. Ito kasi after sa Montes Padilla, nagpadulong sa Presidente Marcos sa Lakas Soriana. So sa Lakas Soriana, ito may ginuwat na victim and possibly na istoryahan sa closed door kung ano agad ang mga assistant sa bawat CTN at ito ang mga taga-media sa closed door meeting. So, probably isa sa mga na-istoryahan dito kung ano pagod ang mga assistant na italabot sa mga affected natin na family. Yes, so at least yan, no, ikaw man mismo naka-witness dito na ang national government, grupo ng local government units, kag ang mga ahensya sa gobyerno, no, amoy na ang focus subong nga makabulig sa assistance, kag makabulig, no, sa pag-recover sa mga apektado nga lugar sa sining nag-agi nga mga bagyo. So, madamo gid nga salamat sa imong report yan. Para sa Bagong Pilipinas, para niya sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batian ang kaupod naton si Marian Grace Arenieta, fresh from Moises Padilla Negros Occidental na nag-cover kahapon sa pagpadulong sa presidente kag paghatag sang assistance. Para sa
Radyo Pilipinas, alas 10 na sang aga, no? Kag nabatian na naton ang updates, no? Latest na mga balita, no? Sa padulong sa presidente. Kag karon makaulpod naton diri sa programa ang riyon karon ang grupo San Transcend na magahatag naman or ma-share sa ilang expertise, no? Sa ilang campaign or movement towards a tobacco-free future. Makaupod naton sa hindi lang madugay ang co-host naton diri sa Anglion karon si Ma'am Ira Kirsten the Vocal. Kag welcome kami sa aton nga special guest ang campaign lead sa Tobacco Off Now movement si Mr. John or Von Vincent Tanchuan. So iban amoy na kag iban pa nga mga detalye ang aton nga istoryahan sa pagpanumbalik sang Anglion karon. Ako ba yun? Tunay kang lalaki. Ito ang alak para sa'yo. Ay! Ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan, ang babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Go and go in 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Ano nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's now become part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante din na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Oras sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:08 na sa aga. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:09 na sa aga. Padayon ka mga nagatutok, diri sa Angrion karon sa mga adlaw sa Domingo. And this time, we have a special guest from Transcend Group. Kag makaupod naton sa mga aga nga akong nga co-host this morning, si Ma'am Ira Kirsten, the Vocal Communications Officer sa Transcend Western Visayas. Good morning, Ma'am Ira, and welcome sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning, Ma'am Emmy. Good morning man sa aton tanan nga tagpalamati. So, hello, kayo ni wala ko
ta sang last Sunday. So grateful gid kita subo nga ari naman kita kag maka-share sang aton nga advocacy on anti-smoking. Yes, and gina-inform na kay Soriana kami kagina ni Ma'am Ira no nga ang ining partnership sa Transcend Group Philippines kag Radyo Pilipinas Iloilo nag-umpisa pa since April no, and mga ikapila na ini nga beses ma'am nga may partnership kita or may guest kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa akon ma-recount, Ma'am Emmy, do mga ika-7th na namon sini nga guest. So, kada Sunday, so grateful, madamo gid nga salamat sa Radyo Pilipinas para sa paghatag sa platform sa amon para sa pag-share sa advocacy nga ni. Yes, and more than half, di man kita no nga may ara kita sa nga partner nga may mo sini nga advocacy no nga aside sa makabulig man sa aton sa pagpadayon sa aton nga mga programs diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Syempre isa man ini ka dako man nga pribilehiyo no sa Radyo Pilipinas Iloilo nga maging partner kita sa isa ka movement, sa isa ka action no or sa isa ka advocacy nga I know makabuligid sa aton nga komunidad. Anyway, subong nga aga Ma'am Kirsten or Mama Ira, no? May makaupot kita nga guest, pero balikan lang natin siya karon kay may ara kita sa nga pila ka mga technical difficulties. Pero subong nga aga as an overview, Ma'am, ano bala ang aton nga istoryahan subong nga aga Ma'am Ira? Aton istoryahan ang Tobacco Off Now movement, a youth-led campaign to resist the tactics of the tobacco industry. So, deep dive kita, youth focus ni siya nga advocacy. So, iyan isa ka Positive Youth Development in partnership niya with the Positive Youth Development Network. So, deep dive kita kay si ang aton gid nga guest siya gid na ang expert sa ining movement. I can see gani no ang play of words no, Tobacco Off Now movement, no? So, it's an initiative, no? Agod isa ka campaign. Kumbaga, in simple terms, smoke-free campaign, no? Pero may play of words lang kita, no? At Tobacco Off movement. Kag ini siya nakasentro sa mga youth naton, yes. Myra? So, sentro ni siya ang youth. So, it is a play, yes, hangambal mo, ma'am, nga play of words siya, nga ginahambalan naton ang atong kabataan nga back off from this unhealthy vices, yes. And also ginambalan man naton ang tobacco industry nga back off from our lives nga hindi yun na kami diri pag-intahado amo sila. Yes, and we all know nga isa gid man subong sa mga concerns sa mga kabataan no ang pagpanigarilyo, pag-smoke, no? Regardless kung ano man nga sahi or a brand of cigarettes. And subong, may makitaan kita nga wag pag-shift sa electronic cigarettes, no? Isa ini ka mga topics or social issues nga dapat naton istoryahan. Kaya usually, amo ining kumbaga na overlook lang sa mga institutions or mga parents. Although we all know nga diri sa Iloilo City, we have a very strong campaign no to promote Iloilo City as a smoke-free city. Hindi inabot sa lingon no mangin complacent lang kita, especially nga with the growing number of youth subong nga mga estudyante, ang mga kabataan, hindi naton sila makontrol no ang ilang vices kag ang influence man sa ila nga palibot. Yes, ma'am. So, istoryahan man natin karon ang isa ka initiative ni Tobacco Off, ang Turopa Caravan. So, ginaubranan na namon diri sa Iloilo with, of course, nag-partnership kami with the ICAST and ARCPP, Association of Respiratory Care Practitioners. So, nagalibot kami na sa mga eskwelahan diri sa Iloilo City, not just in Iloilo City, but in the Iloilo Province as well. So, talk kami ill effects of smoking and vaping, why do people smoke, and ano ni ang Tobacco Off Now movement. So, mag-deep dive kita karon kung ano bala ang Turopa Caravan. Kay hindi lang na siya initiative diri sa Iloilo City, nag-start gina dito sa ila sa Manila. So, okay.
So we are very grateful no nga ang ini nga mga initiatives and taking into consideration nga isa pa ka NGO and member of a private sector ang ma-initiate sang amo sinika impactful nga move is very lucky kita nga lakip ang Iloilo City and Iloilo Province sa mga makabig naton nga beneficiaries sa sining movement no. So in a while magupod naton ang isa ka expert kagistoryahan naton ang detalye sa sining movement with Ma'am Ira. May pila lang kita ka technical difficulties, no? Pero may prepare ang Transcend Group tani nga isa ka expert to talk into details ang sininga movement and syempre kinahanglan gid naton sang expert no para mapaintindi kag mapalabot sa aton nga audience especially ang mga kabataan no ang ill effects of smoking kag iban pa nga detalye sang iya nga movement. Again no, as I said kagina, we are very lucky nga ang Iloilo is ang Iloilo City and Iloilo Province ang beneficiary sang sining initiative sang isa ka private sector no. So hopefully mapalabot naton ang mensahe no kag ang detalye sang sining movement and program sa mga kabataan. Ang oras sa Radyo Pilipinas Iloilo alas 10:17 na sa aga. Sa atong pagbalik makaupod na naton Ma'am Ira ang expert naton no sa sining Tobacco Off movement kay siya mismo ang campaign lead sa Tobacco Off Now movement si Mr. Von Vincent Anchuan. Ang iya nga pagdetalye sa ilang kampanya sa pagpanumbalik sang ambyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naarana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag ng mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbunton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Filipino photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts
by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan, babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Go and go in 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Ano nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksa, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito yan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying "Mana po," then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mana na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:23 na sa aga. Patayon ka mga nakatutok sa Angriyon Karon. And again, kaupod naton as co-host naton si Ma'am Ira Kirsten Davocol. And sa recap, no, subong nga aga, aton nga istoryahan ang ilang campaign movement sa Transcend Group Philippines. Amoy na ang Tabak of Now movement. And subong nga aga, Ma'am Ira, may ara kita sang special guest. Yes, so it is my honor Gid to introduce our guest kay despite Sunday and a very very busy schedule niya Gid, ari di siya subong to share about the movement. So please welcome Sir Vincent Von Vincent Penchuan, the campaign lead of the Tobacco of Now movement. Hello, good morning Kuya Von. Hello everybody, good morning. Maayong aga sa tanan nga pag-listen subong sa atong programa. Yes, Sir Von. Welcome, Gid, sa Angriyon Karon, sa Radyo Pilipinas, sa Iloilo. And as mentioned, kayo na nakaistoryanay kami ni Ma'am Ira, no, maara ko pada subong sa airport. No, very busy schedule. Yes. Thank you for having us and thank you for sharing your expertise. Gani nga, without much further ado, umpisa na nato ng aton nga pagtalakay sa Tabak of Now movement. No? So, Sir Von, pwede mo bala ma-share sa listeners naton kung paano nag-umpisa ang ining movement?
Actually, ang Tobacco of Now is very new, no? Bago lang gid ni siya nga movement this year. So, nag-start siya around maybe February or March this year because na-recognize natin ang need na kinanglan natin sa isa ka movement that will really promote tobacco control among young people. Kay nakitaan nato no, sa datos ng WHO or World Health Organization as well as DOST FNRI na may apparently may silent epidemic sa Pilipinas when it comes to tobacco and vape use amongst young people. So as early as ages 10 to 19, we are seeing an increase no in their use of nicotine-based products. So tama ka urgent na klase ka problema. However, hindi siya usually parte no, sa mga mainstream natin ng mga discuss, especially when it comes to health in the Philippines. That's why we realize na we want to create a youth-created youth-led movement. So meaning, since the beginning, we collaborated with all the young people no, in Luzon, Visayas, and Mindanao in order to create together this youth-led campaign. So hindi lang siya naghalin sa AFON or sa PYDN, upod natin ang mga kabataan na actually sa bilog na proseso sa Tobacco of Now. And after natin siya ma-launch, we actually, of course, did the campaign online. So, ara kami sa Facebook, TikTok, as well as Instagram. But very strong man ang ating offline presence. No? So, we have what we call the community patrollers. So, Ira is one of them. Actually, no, so may mga community patrollers kita sa Luzon, Visayas, and Mindanao, ang mga youth leaders that are really running their own projects, their own campaigns sa ating mga komunidad sa Pilipinas para mas lapit. No? Kaya iba kung halin mismo sa mga kabataan ang mensahe, no? ang iya pag-assert kumbaga nga the government and also, of course, ang ating tobacco brand should back off from the youth. At the same time, we're also asking, of course, ang ating gobyerno to also help our young people further. So we are working closely as well with the Department of Health and all of these different agencies to ensure na we can be able to reach as many young people as possible. Yes, and na-mention ko kanina sa imo, Ma'am Ira, no, nga we are very lucky here in Iloilo and Iloilo City nga isa kita sa mga beneficiaries, isa kita sa mga na-mention ni Sir nga this is a nationwide movement. Gali. Yes, this is a nationwide movement. So, amo na grateful man ako kay isa man ako sa napilian nga mag-share sang advocacy nga ni. So, na-mention ni Kuya Von nga this is a youth-centered. So, Kuya Von, nga kabataan ng aton nga ginpili para maging strong stance against the tobacco and vape industry. Una-una, Ira, no, importante to recognize nga ang target no, sa tobacco industry interference na ito tinatawag. When you say tobacco industry interference, amo niya mga tactics and mga inisyatibo sa tobacco brands para mas mag-appeal no, ang ilang mga produkto sa mga kabataan. Kaya nakita natin yung kabataan din ang main target. Example, if we look at yung mga packaging balance ng mga tobacco products, halimbawa vapes or even ang mga tawag natin yung heated tobacco products, makita natin sa disenyo na very aligned or very appealing sa mga kabataan. So halimbawa, ang mga damang cartoonish na designs, ang mga animated designs, may ara na subong pati ang light na bala nga mga classics ang vape. So ang mga muna are meant to appeal no, to the young people, not to mention na ang mga flavors na ang talamodamo subong sa flavors no, sa vapes and HTPs, no, around 10,000 ang different flavors including ang mga arang na very appealing sa youth such as cotton candy or mga popcorn flavors. No? So, very designed siya na mag-appeal sa iyo. So, nakitaan natin nga, and even the World Health Organization recognizes na ang mga bata ang target kaya kinanglan
create some next generation of smokers and vapers. That's why ang balagan ay pag-urgent, mga dapat as early as 10 years old, as early as grade school and high school, dapat aware na sila sa tobacco industry interference sa mga amunin ng mga taktika nga naka-target sa ila, and at the same time, syempre sa health effects, no, or ang epekto sa paggamit sa vape and tobacco sa ila health and of course sa ila future, no. And then number 2, gusto lang din natin i-end mo ang cycle. Kumbaga, we want to create a new generation na hindi reliant sa smoking and vaping. No? So as early as ang formative years na tinatawag natin sa mga kabataan, and these are ages 10 to 14, no? Amo yung time mag-discover ka pa sa world, di ba, duro ang explore mo o sa inyo mga peers, dira pa lang dapat start na ta. No? Kaya when they form their beliefs, ang ilang mga values, ma-influensyahan na natin, and hopefully, through this campaign, we can already create a new generation that is more conscious of their health, and at the same time, conscious man sila sa epekto sa different types of tobacco products and vapes, and even sa ginatawag natin na tobacco industry interference. Yes, we are very grateful, sir, no? Nga again, isa kita sa mga focus areas diri sa Visayas. But Iloilo City also has a very strong campaign against anti-smoking, no? And may ara kitang specific na task force diri sa Iloilo City government, ang ICAS, nga I think ang focus nila, aside from initiating or pushing this campaign, ang apprehension. So, how different ang campaign nato na Tobacco Off Now movement sa existing campaigns diri halimbawa sa Iloilo City kag mga campaigns man sang LGUs? Actually, Mother City, gidya ma'am, no, ang Iloilo, kay daw very progressive, gidya na klase ka syudad ang Iloilo. So we're happy to know that, no? And I guess if we talk about sa case ng Iloilo, it's just more of siguro a preventive measure na lang. Kaya ang ari ng mga, kumbaga, mga protocols, regulations, no, and even enforcement are already in place. Tobacco Off Now comes in as an educational tool. No? So basically, we just want to ensure na masustain nato ng awareness ng ating mga kabataan so that in the future, no, kasi syempre, di ba pagbago-bago man ng ating LGUs, ang ating government officials, integrate na, no, maara na gid sa ilaya ang behavior, and hopefully kung mas ara na gid sa ila ang behavior, kung mapinsara na gid nila ngayon, no, amo ang pananaw nila about the future, about their health, no, mas pulas na for us to really prevent smoking and vaping epidemic from happening again in the city. No? So I guess it's more of preventative na lang at this point. In other LGUs, iba-iba ma'am, may mga LGUs that are more advanced, such as, again, Iloilo, Baguio, no? Muli ang mga LGUs nga usually ginagamit yung case studies, kaya nila create kita sang smoke-free ordinances and regulations. Pero may ara pa na medyo behind. No? So sa mga ni LGUs, through the help of other partners, even our community patrollers, damos sa ilang mga sangguniang kabataan members man, we continue to lobby. No? We continue to lobby for regulations. Actually, mas more on enforcement. Kaya di ba may mga regulations na kasubong such as the vape law na that really prohibits selling of these products to children, to the youth, to minors. No? However, kinanglan gid siya ma-enforce. Alam mo na guro ang role gid sa LGUs natin. Alam mo man ang role ta as advocates to continue reminding them, no, nga dapat ma-enforce strictly ang atong mga laws, as easy as the 100-meter radius, di ba, na law in terms of sa vicinity isang schools, dapat bawal ka mag-sell sa any kind of nicotine products within the 100-meter radius. Pero damo gapon wala man nagasubod dira ang mga LGUs. So I hope Iloilo can be an inspiration, no? And hopefully through programs like this sa inyo, no, kag sa mga ibang pa natin ng mga discussions, no, magamit natin ng narrative sa Iloilo para mas ma-inspire and hopefully ma-pressure na mag-catch up ang iba pa natin ng mga LGU sa Philippines.
Yes. So, amo na nga grateful gid ako man diri sa ICAS kay ang ICAS actually may existing partnership na sila with DepEd nga makadto sila and required ang mga school nga may ara gid anti-smoking, anti-vaping symposiums. So, grateful ako kay gintagaan, nag-allot sila sang time sa akon para ipakilala ang Tobacco Off Now movement. Kag nakita man naton nga eye-opening man siya sa mga kabataan kay hindi lang siya about sa ginakontra, hindi abi naton kontra ang mga smoker kag vapor kay biktima man na sila sang industry. So amo sina nga grateful gid katama sa ICAS kay naghatag man sila sa akon sang platform para i-share ining Tobacco Off Now movement. So mabalaan naton Kuya Bon nga damo pa partnership ang Tobacco Off Now. So how the movement has really grown, diba? So how many youth groups and partner organization are there now involved, Kuya Bon? Tobacco Off Now is already a community, Ira and Mama. It's a movement again. So it's by the youth and it's owned by the youth. So Subong, we have over 100, if my numbers are correct, around 115 partner organizations just for Tobacco Off Now. Tapos sa ating youth manifesto, ang ating kumbaga angkor when it comes to ang mga bagay bala nga gusto ipaglaban sa kabataan when it comes to strengthening tobacco control in the Philippines. We have 79 signatories also from all. So in total, mga almost 200 na ang ating partner organizations across the Philippines. Not to mention, now we have our 30 community patrollers that are very strong leaders in their own communities. Plus, over hundreds of volunteers around the Philippines. So right now, in terms of volunteers, youth volunteers, and even those who are supporting our manifesto individually, we're counting around 500 to 600 individuals as well. No? So, not to mention pa ang atong mga na-engage totally online and offline, which has now reached over 2 million, no? Ang aton mga na-engage na mga young people. Kaya ang iba, mas more on prefer nila, example, mag-dance, magsaot na lang sa TikTok or educate sa Facebook, mas amo na ina-roll. And that's okay as well. No? Kaya kumbaga, sila mismo ang nag-istorya man sa ila fellow youth. And actually, the campaign has already reached around 26 million people online and offline across the Philippines. No? And we cannot be able to do that, especially ang mga youth na na-engage natin, without people like Ira who have been so active in doing a lot of our offline efforts or ang mga community-based efforts natin. So, we're just getting started, but it's good to see nga though ga-translate. Iba din man siguro kung sa kabataan mismo naghalin ang mensahe natin. Kaya kumbaga, mas ga-resonate sa ilan, mas connected sila sa ating mensahe, sa ating campaign. Yeah, and it really takes a community, no, para mag-work hand in hand and mag-achieve ang amusining movement, no, and again from LGUs pakadto sa mga volunteers, no, it's really about helping together, helping one another. And may na-mention ikaw sir na term kay ina, no, and Ma'am Ira is also mentioning this community controller, community patroller. Community patroller. So can you tell us more, sir, about community patroller? So true to our intention, ma'am, nga magiging youth-led movement, we have 30 community patrollers. So earlier this year, we launched our community patrollers program within Tobacco Off Now, or the Tobacco Off Now community patrollers. Basically, nagpa-open application sa mga youth leaders across the Philippines who are willing to lead their very own tobacco control efforts sa ilang mga communities. Tapos after that, I think we have received 150 applications sa Bilog na Pilipinas. To serve as our
voices in the Gratinas so that itong campaign. So after natin sila sa atin, so sa bootcamp, nag-training kita about community organizing, about communication campaigns, about writing the right messages, even about events, activation, policy, lobbying, damo. So it was a 3-day bootcamp wherein we trained them, we taught them what are the foundations, and then they went back to their community. So dito na sila nag-start organize ang mga activities. Dito sila start nag-lobby for policies ang ating mga SKs, especially nag-akadto sila sa mga schools, nag-try sila mag-draft sa mga resolutions through the student councils in order to protect their schools from interference ka mga smoking and vaping institutions, ensuring na na-implement ang mga smoke-free and vape-free zones sa andang mga eskwelahan. Tapos at the same time, in terms of lobbying, may ara makita nga represent sa lobbying on not only on the LGU level, but even on the national level, working with the other tobacco control groups. So ang role gid ma'am sa community patrollers is to serve as our voices, as the leaders of the Back Off Now in the community so that we can be able to translate the message into something na mas mag-appeal sa mga kabataan, sa mga komunidad, and at the same time, para mas matuturo kanila ang mga very specific efforts to ensure that their communities are safe, are protected from tobacco industry interference, and to ensure na these areas, especially those na para sa mga kabataan, are smoking and vape-free areas. Yes, no, very meaningful lang aton yung discussion, Ma'am Ira and Sir Von. But we will go into detail pagid sa inyong campaign and activities regarding this movement, no? Ang Oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:41 na sa aga, ang ibang pagid nga detalye about sa Tobacco Off Now movement sa pagpanumbalik sang Angriyon karon. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:44 na sa aga. Padayon ka mga nakatutok sa Angriyon karon. Padayon natin nga nakaupod bilang isa natin ka-co-host si Ma'am Ira. And let us welcome back ang aton nga special guest, Ma'am Ira, si Mr. Von Vincent Anchua ng campaign lead sa Tobacco Off Now movement. Let's go now into details sa ibang pagiging activities, Ma'am Ira, sa inyong campaign. So na-mention kay gina ni Kuya Von nga ang mga community patrollers is nagkalain-lain siya nga mga kabataan across the Philippines. So isa sa mga project namon ang Toropa Caravan. So Kuya Von, give us a deep dive on what is that Toropa Caravan all about. Okay. Ang
Propa Caravan, so again, Panana branded as tobacco of now, no? But the Turopa Caravans really focus on our community-based educational activities. No? So isa na siya ka-event that we organize across the Philippines. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko. Ang ating target. No? We try to make it as engaging as possible. So it's very straightforward. It's a 3-hour event. That's just the objective lang gidya sa tobacco of some Turopa Caravan is to educate our youth. So number one, we want to introduce ang konsepto sa tobacco industry interference sa ila in the easiest, simplest way possible. Something that they can understand, something that they can appreciate. And then from there, may activity lang ta wherein may sharing of stories. No? Stories related to the advocacy on tobacco control, to really listen sa ilang mga experiences from the community and to also appreciate these experiences and learn from them. And then may araman part sang Turopa Caravan that really talks about what the youth can do. No? Kasi it really always ends with kumbaga, the empowerment aspect. No? We want to remind them that they have the power kumbaga, to make a change. Friends in their communities, and that educating their fellow hand in hand, and even do dialogues and conversations with their leaders in the barangay level, in the municipal level, in order to ensure that we continue to protect our youth when it comes to tobacco and vape use, and even when it comes sa ating tinatawag na tobacco industry interference. Although subong, actually we encourage kid ma'am and Ira ang Turopa Caravan where they could share ubrahon na in a more creative way na aligned man siya with to sa vision sa ating community patrollers. Halimbawa, may ara yung community patroller nga mas prefer nga halimbawa theater play or open mic night pero related siya gyapon sa aton advokasya, pwede gid na nila ubrahon. So hindi natin gusto nga ma-confine na kita sa one way of educating and engaging with the youth. So kaya diba mga kabataan gusto nila masadya, gusto nila nami ang vibe sa ilang mga aktibidad. So pwede gid nato ma-integrate ang edukasyon dito sa mga mas engaging and fun activities. Sa naman na ang subong damo na subong mga ginapang-ubra nga mga different iterations kumbaga sang Turopa Caravan. So halimbawa Ira would do peer-to-peer more peer-to-peer approach, isang araman to siya sa schools, dahil ang format syempre kay collab siya with the academic institutions. So we want something like that. We want it to still be educational, to still focus on making the young people aware of tobacco industry interference and the health effects of smoking and vaping, but at the same time, pwede din natin ubrahon na ang fun and engaging. Yes. So, amo na nga ni ma'am ang akon nga nga key message sa akon nga campaign, and that is turning peer pressure into peer power. Kay amo na ang vaping kag smoking usually ga ka mala na kay sa peer pressure di bala. So, amo na ginahamba ko gid sa end gid sang session ko ma'am is that nga kinahanglan naton i-share kung ano man ang natun-an naton diri kag kinahanglan may ma-influence gid kita nga kapwa naton peers ang mga na-learn naton subong sa mga sessions naton. And kadamo ka man sang factors, no? And isa mo sa na-mention is ang peer pressure, no? And very interesting, kadamo man kamo sa mga activities, no? Under this movement, ang mga na-mention ni mo. And sir, when we say abing caravan, no, may notion kita caravan, yung mga parade or stuff. But sa inyo, in terms of Turopa Caravan, anong mga activities naton nga ginaubra under this?
mas educational din siya, ma'am. No? So usually, i-gather natin sila into one event, no? Tapos may ara lang ta mga games, anay, no? So mas start siya with getting to know. Tapos may ara portion, we will ask them to connect with each other, so may getting to know. Tapos at the same time, may part na may sharing of their stories, no? Tapos may ara lang very, very short na mga 20 to 30 minute engaging talk about tobacco industry interference and the effects on health of smoking and vaping. Tapos after that, no, may sharing of experiences in connection to that. So example, kung may mga na-encounter sila ng mga people sa ila families or communities na kumbaga na-apektuhan, no, sa paggamit ng sigarilyo or some vapes, they can be able to share that there at ano ang ilang mga learnings from that. No? So may ibang actually na medyo kadala sa emosyon. So may ibang na hindi, no? Because for example, may mga family members sila na kumbaga na napatay or nagkasakit yun because of using cigarettes and vapes. So ang mga amuni na-capture siya dira. Pero at the end of the day, it's really an educational activity. No? So mas amo din na ang purpose ng ating Tureta Caravan. Yes. So, ang isa sa mga, and usually Kuya Von, sa akon nga, sa Tropa Caravan, sa session ko is, gina-share na kon ang Youth Manifesto. Ang aton Youth Manifesto, Kuya Von. So, can you please talk about our Youth Manifesto? Yes, ang ating Youth Manifesto, pareho sa ating campaign, is something we work together with all the youth leaders, no, that we partner in the movement. Tapos atin dito kay sa November 17 to 22 may conference of parties to the WHO or World Health Organization framework convention on tobacco control. Amo niya ang kumbaga gather ang tanan ng mga leaders natin sa bilog ng kalibutan to discuss the health, no, of the global population and paano maprotektahan ang population sa kalibutan when it comes to in relation to tobacco use. No? So dira actually gusto natin maglabi sa mga policies, gusto natin ma-ensure na regulated, no, ang mga bagay-bagay para mas maprotektahan ng ating populasyon, including the youth. No? So, given that, no, back in September, nag-collaborate kita with youth organizations and individuals para maka-create ang ating own Tobacco of Now Youth Manifesto. Basically, ang ating Youth Manifesto, hambal lang siya, no, amuni ang mga key things na ginapangayok sa ating mga Filipino youth when it comes to protecting them from tobacco industry interference and also para mas-strengthen pa natin ang tobacco control sa Pilipinas. So for example, dinademand natin sa manifesto to increase the minimum age for all nicotine products, hindi lamang sigarilyo, but sa tanan including vapes from 18 to 21. Kaya nakita natin na by around 20 to 21, usually sa senior high ka pa lang na. So kumbaga, we're still very young, we're still discovering things. We don't want our young people to be exposed as early as senior high school to these nicotine-based products. So gusto natin for all nicotine products, at least 21 ang ating restriction para mas maprotektahan pa natin ang ating mga children ng eskwela and at the same time, of course, the minors. Not to mention na gusto man natin na ma-block, no, ma-revisit natin ang flavors ng mga vapes and heated tobacco products. So we want to ban, gina-appeal naman na pwede ma-ban ang mga flavors. Kaya muli again, ang appealing to the young people, not to mention ang mga packaging designs. So kahit kung tutuusin, ang mga amuni bala, daw hindi man siya needed yun. Amuni ang mga factors kung na-feeling sa mga kabataan, daw safe magamit sa mga produkto nga no? So kananglan daad mabang siya, kada-ara to siya natin din-include sa manifesto. No? Ang isa pa gin-upload natin ay ang pag-ensure na
very strict no ang atong pag-implement sa distribution laws and advertising laws. So halimbawa, diba sa Pilipinas, bawal mag-advertise ang tobacco products. Pero tama niya, pagkakalipuksod, like halimbawa, makolaborate sila sa influencers. Ang iba ba ni hit-hit wala on camera, ang iba nakukulintas lang din na makita mo actually ang vape na ginasuksok nila sa bilog nila ng video, o ang iba guest sa mga events ng tobacco industry. So, and ang mga amuni ba lang nga influencers, kaya follow ni sila sa mga kabataan. Pag hindi natin gusto nga sila ang maging ehemplo sa isa ka bad behavior na maka-apekto sa nila health. So, hopefully, ang advertising ban natin, ma-revisit natin to include ang mga amuni ng mga bagay. No? Pag at the same time, gusto man natin na i-revisit ang distribution law sa ginatawag kasi kayo diba, for example, ang hambak ko kayo ng 100-meter radius na bawal ka magbaligya sa any kind of nicotine products. Hindi siya masugod doon sa bilog na Pilipinas. I mean, good sa Iloilo na medyo strict, no? But sa ibang areas, medyo wala pa siya dinasunod. So hopefully, masunod natin. And at the same time, dapat access ang mga kabataan sa mga online stores, sa mga e-commerce stores natin, or even on social media. So, ang mga amoni, hindi pa siya parte sa original scope sa advertising ban on tobacco products. Kag dito sa ating manifesto, gusto natin tani na ma-revisit. So, importante ang manifesto, kaya amoni ang capture sa posisyon sa mga kabataan when it comes to strengthening tobacco control in the Philippines, and we wish na magamit natin ini, kadinalabi natin na magamit ini sa ating mga delegates sa COP11 to WHO Framework Convention on Tobacco Control. Yes, ang kadamo sa mga activities nga na-mention si Sir, no? And ang mga initiatives mo ninyo like this Youth Manifesto. Pero after this, Sir, take this opportunity. Ano pa bala ang next after this? May mga activities pa bala ka mo, programs, or ang next step after this Youth Manifesto? At tuloy-tuloy ma'am, no, ang ating efforts. So, especially online, may mga educational materials and campaigns kita nga put out almost every day. So, if you want to learn more about tobacco industry interference, health effects of tobacco, economic effects of tobacco, etc., etc., nabo na mga content, you can follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. No, we're very active there. Pero in terms of other activities, damo pa. No? So tuloy-tuloy ang ating mga Toyota caravans until next year. Ang ating community patrollers are working hard to do all of these activities on ground. At ang events, ang ila events, mag-continue pa na until next year. May ara makita nga mga partnerships, no? So for example, on November 27, may ara kita nga youth conference, youth press conference to talk about ang result sa COP11, no? Kag reaction sa kabataan, kag ano pa ang pwede natin ma-improve 2026 onwards pag-abot sa tobacco control efforts sa Pilipinas. And then may ara makita nga collaborations pa with influencers ka matabo, no? In the coming months, we have a lot of mga educational guests, mga amuni nga mga guestings as well, just to talk about these topics to more people. We are also looking at additional partnerships pa, looking at possible partnerships with schools. We're looking at ensuring that we get to, for example, localize pa ang ating mga educational materials to more communities in the Philippines. And hopefully next year, we're looking at other exciting activities. Like for example, ang batch 2 sa community patrollers program, matabo na siya next year. May ara ang kita para naman sa mga influencers for social cause. Tapos, we're looking at documentaries and video series. And on December 13, ang atong mga short films at the Back of Now Film Festival will happen during the MMFF here in Manila starting December 13. So, very exciting. Kaya ang atong mga youth ang ma-produce ng ilang own films when it comes to related sa tobacco use awareness, no, and tobacco control
sa Pilipinas. So very exciting times para sa ating movement. Yes. So, na ma'am, ang mga questions usually nga makukuha ko sa field kag sa mga youth is ang bala sa mga kabataan is nga hindi na lang naton pagpasara ang mga tobacco industry. How amo na usually ang question. So, mayo kay may Tobacco of Now movement and amo na gina-introduce ko ang Youth Manifesto because we the youth are doing something, may ginaubra kita and grateful man kay ma-share na naton ini Kuya Von sa COP11 sa WHO. So, Kuya Von, ano na lang ang imo nga message to the young people? Sa mga listeners natin, hindi ka pang mati. Ayan. Well, Tobacco of Now is a safe space for all the youth, for everyone, regardless if you're a smoker or a vapor or an advocate, or just a normal citizen sa ating country. Anyone is welcome in this movement. But what we want you to understand is that may mga things sa life na medyo hindi naman natin makontrol, such as ang tobacco industry interference. So here in Tobacco of Now, we want to fight that for all of you, and you can be part of that movement, of this movement as well, so that we can all together protect our future. So youth naman ko, ma'am, and Ira. So danay kita diri na sa ating movement. And at the same time, I just want to let you know na you are supported, you are seen, and your future and your health should be our priority, should be the priority of our community, should be the priority of our government, and we have the right to hold everybody, including our own public officials, accountable in terms of protecting our health as young people. Kakita ang future as ang country. So, important lang, don't be afraid to let your voices heard, don't be afraid to fight, don't be afraid to take your stand, and to make brave choices when it comes to your health. So thank you so much, and we're looking forward to have you take part and participate in the Tobacco of Now movement. Yes, actually, kadamo pa kita sang topics, no? Tag-questions nga wala na raise kay Sir Von Vincent. And I know for a fact nga ang mga listeners naton subong ang tanan nga nakatutok sa ilang nga radyo, madamo sila sang nakuha sa meaningful explanation and pag-share sang expertise ni Von Vincent. So, again, sir, we are very grateful for sharing your expertise sa pag-share diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo and for sharing your time with us despite your busy schedule. And subong pa lang, let me congratulate you sa inyong campaign all over the Philippines. And again, we are very happy nga part kita, no, diri sa Iloilo sa mga makabaton sa sininga initiative. So again, sir, thank you so much, Mr. Von Vincent Anchuan, campaign head sa Tobacco of Now movement. Thank you, sir. Thank you, Kuya Von. Thank you for having me po. Nabatian si Sir Von, no? Actually, namin nag-istorya na gani kita nung paano ka mo mismo sa inyo mismo na NGO and mga partners inyong na-feel ko gid ang inyong passion towards this movement nga very nami ka mo mag-explain, ma'am, no? Sa inyong mga activities, ang passion behind it. So we all know for a fact kung ano ini ka meaningful and ano ka impactful ini ang mahatag kang mabulig sa aton nga youth sector and community. Amo gani na, ma'am, nga especially sa mga youth, ginhambal ko nga part kita sang movement nga ni, and this is for us nga para maging tobacco free generation man, ma'am. Yes, and budlay abi, no? We ang ining fight, ang ining social issue has been going on for decades and centuries nga padayon kita nga naga-fight back kay hindi man maasi-asi ang aton nga mga gina-challenge, no? Ang mga multi-billion or multi-million na mga capitalist naton nga mga tobacco producers, manufacturers, ang mga businesses behind this. But despite the fact, no, nga we start small, we start by involving our youth, and very impactful na ina, especially diri sa Philippines, diri sa Iloilo.
And for this time, no, actually naglapaw na kita sa oras natin diri sa Anglion karon. We thank ang co-host naton for this Sunday, si Ma'am Ira Kirsten Davocol, ang Communications Officer sa Transcend Western Visayas. Aga pa sila nga nagpadulong diri sa office on a Sunday. So thank you, Gid Ma'am, for sharing your expertise, and maybe take this time kung may mga announcements ka mo or events nga gusto ipalayag sa kahanginan. So thank you man, Ma'am Emmy. Thank you also sa Radyo Pilipinas kay amo na ginatagaan kita sa plataforma. So for upcoming activities, mayroon lang kami sang last namon daan nga guesting diri, talk about namon ang amon partnership with Ateneo School of Government, leadership and governance in tobacco control. So may 3-day nga executive course ang aton nga mga involved nga mayors, vice mayors, and councilors. So 3 days ni sila. And then graduation na nila on November 21. Yes, ma'am. So, ma-shoutout po na ako. Shoutout sa ako nga sa kay Sir Jayus, kag sa tanan nga mga ara dira sa St. Joseph Regional Seminary. Hingaga pamati sa amon subong. So, good morning, good morning. Thank you, Gid, sa tanan nga nagapamati sa Facebook Live naton. And again, sa Group sa Transcend Philippines sa pag-initiate sa sininga campaign. And again, we are very grateful for this partnership. And lauman, pagit nila mama mga upcoming partnerships naton, ang mga guests nga i-feature naton, and maybe ang iban pagit nga mga topics nga i-discuss in the coming weeks. I believe next month, ma'am, ma-discuss kami, may guest kami nga ma-talk about on smoking cessation, paano mag-untat bala, paano mauntat ang pagkaano sa smoking and vaping. Yes, and we are very happy to be part of this movement and makabulig sa inyo nga ipalapnag pa ang inyong kampanya against tobacco or against smoking. So again, no, ginakulang na kita sang oras. Gani, thank you Gid again sa tanan nga nagapamati sa ilang radyo, ang mga naga-like sa aton nga Facebook Live. Thank you so much, and sa guest naton and sa co-host naton, again, thank you very much. Sa ngalan sang usual naton nga pakaupo diri sa Anglion karon, si Ma'am Miriam Grace Areñeta and si Hope Torrechante. Ako ang inyo alagad, Emerald Santiagudo, and until next Sunday, diri lang sa Anglion karon sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.